Mula po sa pagiging Undersecretary ng Department of Health, ngayon isa na po sa mga kinatawan ng Health Alliance Philippines o HEALPH na party list po. Ito po ating makakausap na si Dr. Eric Tayag. Kabilang po ang grupo nila sa nagain ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination para sa 2025 midterm elections. At yun nga po, makakasama natin siya ng live dito sa studio. Wala pong iba kundi si HEALPH second nominee, Dr. Eric Tayag. Doc Eric, welcome back to the studio. And thank you. Job, bago tayo mag-umpisa sa aking panayam sa segment na ito ng iyong programa, gusto ko lang magbigay ng konting kaalaman sa anthrax na nireport mo. Actually, promise we'll talk about the nomination and the campaign for 2025. Pero unahin natin yung kakabalita ko lang. I think sanay ang mga tao na kayo nang bibigay ng guidance tungkol dyan Sa binasa ko, there are merong community na bumili ng meat na yon. So ano yung advisory or kaya ay pwedeng sabihin? Hindi ito sanhi ng virus, okay, bacteria. Bacillus anthracis yan. Apat ang paraan para magkaroon ka ng infection sa anthrax. Una yung inhalation anthrax na naalala mo yung may powder sa mga establishments sa Amerika. At yun ang kinatatakutan. Pangalawa yung cutaneous anthrax. Pag may sugat ka, papasok doon yung spores ng anthrax. So, doon ka magkakaroon ng infeksyon. Pangatlo, pag kumain ka. Ingestion. Ito ngayon yung inaabangan nila. Kasi binenta yung doble ka. About 100 members of the community. Magkakaroon sila ng pagduduwal, pagsusuka, sasakit ng tiyan. Yung iba, kung malala talaga yon, ang kanilang dumi ay maaaring galing sa bloody diarrhea. Okay. So, nasa community, alam ko monitor na, di ba? Sila ng DOH o ng RITM sa pagkakaintindi ko doon sa report kanina. Pero bilang sila ay member ng komunidad at nasa loob sila ng bahay nila, ano ba ang mga dapat abangan ng mga ito? Na parang dapat kumonsulta na sila at this time. Alam mo, kulang sa kaalaman ng marami nating kababayan, hindi lamang sa mga sakit katulad ng anthrax, sa mga nauusong sakit halimbawa, sapagkat pag nahuli ka sa impormasyong dapat mong makuha at mali yung impormasyon, magdadalawang isip ka kung ikaw ay magpapatingin nga. At sino manghihinala na ikaw ay kumatay lamang ng infected cattle sa report mo at ngayon ay magkakasakit ka tapos nagkamali ka pa ng desisyon na kung saan naibenta mo pa yung contaminated meat. So, kailangan talaga ang tamang impormasyon. Tamang impormasyon, pero pag-usapan na natin yung Doc Eric, yung tungkol sa double dead. Parang dati pa natin alam na hindi dapat Pero ganun ang nangyari at ibinenta pa. So, ano ba yung isang dahilan dyan, Joe, sapagkat nangihinayang sila. Kaya nga, kesa yan ay ilibing na nila, may mga panuntunan naman ang Bureau of Animal Industry. Bawal na bawal po yan. Kaya nga kailangan ng inspection sa mga palengke para sa ganon ay hindi malagay sa panganib ang mga mamimili. Okay, so yan po hopefully ay kayo pa ay dumulog na sa inyong mga center, lalo yung komunidad na affected nito. So mag-move on po kami and we'll give you updates on that issue sa iba pa naming mga newscast dahil nagmo-monitor na yung mga teams natin diyan Pero puntahan na natin ang 2025 Doc Eric, ang alam ko at alam natin sa circle natin na ikaw kakaretiro lang at papaano ba nangyari itong ikay napakumbinse na sumali dito sa HEALPH dahil alam ko you're resting na at ine-enjoy nyo na yung retirement. Alam mo, Jove, ang inyong lingkod ay nagretiro lamang nung Abril. Yes. Ako ay 6 na gulang na-extend tayo at nang umalis tayo sa Department of Health, ako ay na-promote naman as Undersecretary sa Public Health Services Team. Ngayon yung tanong mo, paano akong na-convince? Mahirap, biglaan akong tumanggap kasi ng tawag, lalo na ang hindi ko mahindian, ang first nominee ng Health Alliance PH o HEAL. At kinukumbinsi niya ako, pero ang sabi ko nga, sasangguni ko pa sa mga kapatid ko, sa nanay ko,
At talagang ayaw nila. So ako naman, dahil nagsisimba, linggo, madaling araw yan, ay humingi ako ng sign kay Sacred Heart. At naituring ko naman sign ang nangyari sa simbahan. Kaya nung Lunes, nung isang linggo, ay kasama na ako ni Dr. John D. Flavier, ang first nominee ng aming party list. Naniniwala naman ako, maliban dun sa sign na nakita ko at kay Sacred Heart, nakita ko na talagang seryoso naman ang party list. Yeah, we're talking about Doc John D. Medyo makulit yun eh. So talagang kinulit kayo, no? Ay, talagang hindi ka makakaindi sa kanya. Ang kaibahan ng aming party list, Joe, ay hindi ito sectoral. Yeah. Hindi ito doon sa mga marginalized group o non-marginalized, sapagkat regional ang aming party list. At nakasentro ito sa National Capital Region. Yeah. Katunayan, ang party list ay mahigit 1,500 na miyembro at patuloy pang nagre-recruit sapagkat nagkaisa kami na tugunan ang mga lubhang pangangailangan sa kalusugan. Masasabing parang sektoral, pero ito, ang kalusugan, ay talagang isinusulong din ang ating mga komportableng buhay sa hinaharap. So hindi lamang to kalusugan sapagkat bawat aspeto ng ating buhay, kalakal man, negosyo, o kaya pakikiisa sa iba nating kababayan, nag-uumpisa lahat yan sa antas ng ating kalusugan. That's true. So, before natin putahan yung mga issues tungkol sa kalusugan pa, no, at saka iba pang national issues, Doc Eric, puntahan na natin yon. At least dalawa dun sa at isipupush ninyo na mga legislatura kung sakasakalit pala rin nga itong health PH na makapasok doon. Unang-una, sa aming pagbabalangkas sa mga naipasa ng batas, kasama halimbawa ang Universal Healthcare, naniniwala kami na ang implementasyon nito is nauhuli sa ninanais o hinahangad ng Universal Healthcare. Yeah. Hindi naman sa binibigyan natin ng masamang pagpuna, subalit maraming mga bagay-bagay ang nakikita naming dahilan kung bakit hindi maisulong ng mas mabilis ang universal healthcare kasi maraming nakikinabang. Katunayan, nabalitaan namin na i-amenda ito at sana makasama tayo na kung papalarin para na sa ganun ay matingnan natin. Kami naniniwala kasi, Joe, while policy is implementation, implementation is policy. So, doon tayo nagkukulang marami na tayong batas. So, kung tatanungin mo kami kung ano yung mga batas, kung sakaling papalarin tayo, yan naman ay napag-aaralan sapagkat meron tayong mga batas. Ano ba yung kulang? Ito ba ay dapat na isulong? Hindi ito basta parang sumali kami na may susulong na kami na itinakdang batas. Ito ay pakikiramdaman namin sapagkat ang boses ng mamayan ay importante sa gagawin naming pagsulong sa anuman yung aming advokasya, Joe. Okay, so that's clear kung ano yung magiging focus as in case kayo palarin, Doc Eric. So punta tayo sa merong mainit na issue tungkol sa PhilHealth dahil meron nang dumulog sa Korte Suprema kahapon parang pigilin yung pag-transfer ng pondo. Ano opinion nung inyong samahan dyan? Ang mga kilalang personalidad ay talagang kulang na lang sumugod sa Supreme Court para baliwalain ang desisyon ng ating pamalaan para wag nang ilipat sa National Treasury. Ang dalawang grupo ay may kanya-kanyang opinion tungkol dito. Kaya nga nirerespeto ko yon at sana ang Supreme Court ay magbigay na ng desisyon. Kung titingnan natin, halos 90 billion pesos yun. Naintindihan ko kung bakit marami ang nanghihinayang dito. Lalo na ang PhilHealth ay inaasahan na makakapag-ambag para yung out-of-pocket expense ng mga kababayan natin ay mabawasan. Subalit, malalim ang pinanggagalingan nito, Job, kung mamarapatin mo.
bago pa pumunta sa ospital at mabigyan ng benepisyo ang isang Pilipino na nag-aangat ng magandang serbisyo, may una siyang gagawin. Ang desisyon niya na siya ay magpapatingin. Yes. Pangalawa, kung nagdesisyon siya na magpapatingin na siya, ang kanya naman problemahin saan ako pupunta? At kung napuntahan niya naman yon, paano masisiguro na siya ay mabibigyan ng serbisyong dekalidad? So, kung titingnan mo, sanga-sanga po iyan. At yan ay hindi lamang malulutas dahil may dapat na isole o dapat na gamitin ang budget ng PhilHealth. Nag-uumpisa po yan doon sa pinaka-basic. Ang bawat Pilipino may tamang impormasyon, may kakayahang magdesisyon na it's time na para bigyan niya ng pansin ang kanyang kalusugan. Marami sa atin ang nahuhuli na sa pagdidesisyon na yan. Kaya halimbawa, yung iba, malala na yung sakit bago pa Baka pa matingnan. pumunta. Yeah. Imbis na early detection. Kaya ang nangyayari niyan, malaki ang ginugugol nating kaperahan para matugunan yan. Kung doon sa prevention ay magagawa na natin ng paraan. Pero siyempre, marami pa tayong dapat tingnan sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sapagkat magastos yan, makakaiwas ba tayo sa gastos at ilan ang makikinabang sapagkat ayaw natin na may naiiwan at hindi nakikinabang doon sa serbisyong kailangan po nila. Okay, so isang importante pang tanong tungkol doon sa irerepresenta nyo if ever kayo palarin ay yung mga healthcare workers, hindi ba? So sabi nila maraming issue doon like yung bago sila mag-retire, baka hindi sapat yung makuha nila na benepisyo, tapos yung healthcare na pagbibigay ng pagpansin sa kailang health mismo, kahit health workers sila, issue din yun. So parang ano ba ang inyong ipupush pa tungkol dyan? Alam mo, sa nakikita natin doon sa mga health workers ho natin na nasa public sector, sila ay umaasa dito sa salary standardization. Subalit marami pa silang hinihiling at nakikinig naman yung mambabatas at isa na kami doon sa makikinig sila sa kanila at kami ang magiging boses kung kinakailangan. Subalit hindi lamang ito tungkol sa benepisyo o sweldo na kanilang matatanggap. Dapat maganda rin ang kanilang mga lugar na pinapasukan sapagkat napakahirap sa isang health worker kung 24 hours ka halimbawang nagre-report o kaya kalahating araw na lamang at wala ka talagang akmang suporta. At alam mo, may naririnig kaming mga kwento na nagkakasakit na, nangungutang pa. So ito ay isa sa mga pwede nating tingnan. Kasi kung pagod, hindi masaya, walang motivation ng health workers, babalik yun sa serbisyong binibigay nila sa pasyente. At siyempre, lahat po ay talo pag ganito po ang sitwasyon. Yan, okay. Yan ang ating titignan, Doc Eric. Pero before tayo magtapos sa ating interview, sorry, medyo mabilis, pero alam namin si Doc John kung ano yung gagawin niya sa kampanya. Yung mga jokes ito na para talagang manang-mana sa kanyang sa kanyang ama, na si dating DOH Secretary Flavier. Kayo, known sa inyong pagsasayaw. So sa kampanya ba, makikita namin ang uling pagsayaw ni Doc Eric Tayag? Alam mo, nang nasa Manila Hotel kami para sa aming pagsabit ng CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, tinaas namin yung aming mga kamay at sumigaw ng Heal PH, let's do it! Yeah. So, syempre, brand yan ni Flavier. Yes. At ang kasama ko si Dr. John D. Flavier, ang first nominee. At syempre, sabi niya sa akin, Eric, expect na sasayaw ka. Kaya, naganda na rin ako. So, bagamat iniisip ko na may relevance pa ba yun, pero dahil nakilala tayo doon, ba't naman hindi? Halos naman lahat ng kandidato ay sumasayaw. So, hindi na bago sa akin yun, Jove, kung sakaling man yun ang maging aking ipapakita sa aming pangangampanya pagdating ng campaign period. Pang-push yun sa kaalaman Hindi lang naman yung basta pagsayaw, di ba? Buti na intindihan mo, bagamat sumasayaw yung iba, sa akin ho ay may mensahe pong binibigay. Hindi lang po tayo sumasayaw.
ng mag-isa para palakpakan, kundi iniinganyo ko po kasi sapagkat ito isang paraan para maging malusog po tayo. Okay. Doc Eric, thank you for Thank you, joining Joe. OBP ngayong araw na ito. And we'll see you sa campaign trail. Maraming salamat po, Dr. Eric Tayad, ang second nominee ng Hill PH Party List Group.